So, hello, good morning sa lahat. So, nandito tayo ngayon sa ating crayfish pond dito sa gilid ng bahay. So, gusto lang nating sumagot dun sa ilang comment question dun sa ating mga ina-upload na video tungkol sa pag-aalaga ko ng crayfish dito sa malalim na tubig. So usually kasi yung mga nakikita natin na mga crayfish na inaalagaan, mababaw lang yung tubig nila. So dati ganun din kasi yung setup ko dito, mababa lang yung water level niya. So okay naman, ang problema lang hindi masyadong marami yung na-accommodate pag mababa lang kasi yung water niya. Pag nagkaroon ng mga craylings yung mga breeder natin, so syempre yung water level niya hanggang doon lang, halimbawa 3 feet lang, 3 to 4 inches lang yung water level. So pag dumami yung craylings, so yung gilid ng pond, so konti lang yung matatakbuhan ng mga craylings kasi ang ginagawa nga natin is colony breeding. So dito na rin natin sila pinapipisa, hindi na natin sila binubukod dahil wala rin naman tayong masyadong tangke na paglalagyan. So parang dahan-dahan tinry kong laliman yung tubig kasi tinitingnan ko, kagaya ngayon tingnan nyo yung setup natin. And sa gilid ng ating concrete pond, nandun yung mga craglings na maliliit. So parang nagiging safe sila. Ayan, sa gilid, hindi sila mahahabol ng malalaki, which is kung dun sa dating setup kasi ang nangyayari, syempre kayang-kaya silang abutin dun sa level na yun. Kunyari nagtago sila, ay makiat sila sa gilid ng wall, so nahahabol pa rin sila, nakakain sila ng mga malalaking size na crayfish. So tinry nating dagdagan ng dagdagan, tapos at the same time dinadagdagan din natin ng oxygen level. Ayan, kung mapapansin nyo, 4 yung water aerator natin, tapos meron tayong overhead filter. So so good naman, hindi sila namamatay dito. Tapos ayan, makikita mo dumadami yung yung kanilang mga craylings sa gilid mismo ng pader ng concrete pond. Ayan, nandun sila, hindi sila nagwo-worry na makakain sila ng mas malalaking sizes, kasi pagka yung maliliit mas mabilis silang nakakakapit sa gilid pero pag malaki na yung size kasi hindi sila basta nakakaakyat, di ba, minsan nahuhulog sila. So mas mabilis nakakatakas. So yun yung idea, kaya bakit ginawa natin 3 feet yung lalim ng tubig dito sa pond. So super good naman, wala namang masyadong mortality. Pero minsan yan, seasonal, nagkakaroon ng occasional mortality. Siguro yung mga matatagal na rin kasing breeder natin na nandito, sobrang tanda na rin. Yung iba kasi ilang years na rin kasi yung mga una kong alaga. Minsan nandito rin sila, nagbi-breed sila, nakailang batch na rin sila. Pero minsan mamamatay din talaga dahil ang lifespan ng crayfish, ang alam ko nasa mahaba na yung 2 years. So kagaya ngayon, nagkaroon tayo ng isang mortality na breeder. Ayan, nilagay nga natin dito. So ayan, so kahapon kasi nakita ko medyo mahina siya, tsaka parang nasipit yung kanang kamay niya. Ibig sabihin nag-cause din ng death yung harassment ng kanilang mga kasamang breeder din. So kasi kung mapapansin nyo, nilagyan natin ng hollow blocks yung mga gilid nitong concrete pond. So dun sila nagbi-breed pag halimbawa buried na yung female, dun sila nag-stay. So pag merong intruder, medyo matapang kasi sila, kaya parang nagkakos ng sipitan. Minsan yun nga, minsan na nakakain nila yung mga mahihinang crayfish. So yun, isa rin sa problem natin na masyado nang silang marami dito sa loob. So ayan, yung mga nakikita nyo nasa gitna, ibig sabihin mga inferior sila dun sa mga nandun sa mga nakatago. Kaya minsan yung mga nasa gitna, yun yung mga nabebenta natin breeder kasi medyo overload na rin yung concrete pond natin. So naglagay din tayo ng ilang breeder dito sa 50 gallons and 75 gallons tank natin. So yan, naglagay tayo dyan. So actually dito tayo nag-umpisa dati na mag-breed.
Kaya lang, dahil mga 6 lang or 7 yung kasya dito, kaya nagpagawa tayo ng pond. Unang-una, ginamit natin sa tilapia. Pero mas nakita natin, mas successful pala pag dito mo i-breed yung mga crayfish mo. So, sa pagkain naman, usually, yun pa rin. Yung pinapakain natin sila ng mga dahon-dahon, ng kangkong, ng mulberry leaves, at yung regular nating sinking pellet na parang yun ang pinaka nila, main meal. Tapos yung mga nagtatanong naman sa water change, bihira lang natin siyang i-water change eh. So siguro mga 10% lang every 2 weeks, ganun, babawas tayo. Pero pag nag-uulan, hindi na natin sila masyadong binabawasan. Tapos na-maintain naman, mapapansin mo naman din kasi pag madumi na yung tubig, magiging cloudy or may mga oil na ano na parang lumulutang-lutang sa ibabaw. It's time na magpapa-overflow na ako ng tangke. So ilalagay ko lang yung hose, minsan directed na, sa nawasan na lang. So overflow ko lang ng ilang, siguro 1 hour overflow para yung mga debris, yung mga impurity sa ibabaw mawala. Tapos after nating magpa overflow ng 1 oras, naglalagay tayo ng ating yung ating Optima, ayan, water conditioner. So parang dumami rin yung beneficial bacteria, kasi pag medyo konti yung beneficial bacteria, ayun, dumadami yung ammonia sa water, and yun nga yung ammonia yung nakakamatay sa mga isda, sa mga water creatures. So pagka marami kasi yung beneficial bacteria, healthy water, tapos mapapansin nyo yan, sobrang linaw ng tubig talaga. Kaya minsan yung mga underground video natin, underwater video natin, di ba, napakalinaw. So ngayon napakalinaw ng tubig kasi isang araw nagpa-overflow tayo. Napansin natin marami na rin lumulutang-lutang sa ibabaw na kung ano-ano mga maliliit na, kasi may mga impurities din kasi dahil open air nga to. Minsan may nalalaglag na dahon, may nalalaglag na insekto. So yun, ano pa ba yung bang tanong? So yun, hindi na natin binubukod yung breeder. Nagbubukod lang tayo yung dati pa rin, sa indoor setup natin yung pinukumpisahan. Pero dito sa colony breeding na in-experiment natin few months ago, talagang sumobra yung expectation natin na talagang dumami yung yung crayfish dito. Kasi ang balak natin, di ba, parang nagbenta na tayo agad ng first batch, pero hindi ginawa natin, hindi muna ni-retain natin yung first batch ng mga paanak dito, then yun, pinalaki natin as breeder na rin. Tapos yun, siguro yun, yung mga binibenta-benta kasi natin dito, yung mga anak-anak ng apo na ng mga breeder na original na nilagay natin. So that's it, yun lang po, wala namang special treatment dito. So minsan nga lang nilalagyan natin ng green peas, ano ba, minsan yung mais, yan. So yun yung mga pinapakain natin. Pero as regular, yung sinking pellet, every day, once a week lang, once a day lang. Usually sa gabi kasi mas active sila sa gabi. Kasi pag sa umaga nagpapakain, mapapansin mo bagal maubos, pero pag sa gabi mo siya pinakain, talagang nauubos yung nila, mga food. So yan. So ito yung mga natin, naka-separate na breeder. So meron tayo ditong 4 na female, then 2 male. Nilagay natin dyan para mag-breed. Kasi yan, try natin. Dyan din naman tayo nagpa-umpisa dati. Kaya lang syempre pag maliit lang yung tanking ganito, 50 gallons, medyo mabilis magkahulihan. Kasi ito yung ating bagong mortality. So that's it. Yun lang po guys, and stay safe. Happy crayfish breeding sa lahat ng breeder dyan. And basta try lang ng try sa mga experiment. Actually hindi naman tayo expert, pero yun, sinare lang natin yung ating experience, baka kapulutan. Kasi yung iba nagtatanong kung pwede sa malalim yung tubig yung crayfish. So pwede po, basta ma-maintain nyo lang yung health ng yung healthy water and malinis. So that's it guys, and stay safe po sa lahat. God bless.